Ay, meron po akong tanong, sino po ang walang kasalanan dito? Lahat po tayo nagkasala. Ano po? Sabi sa ating scripture, the wages of sin is death. Pero dito sa ating pong pag-aaralan, mauunawaan natin bakit tayo ay naririto pa sa mga oras na to. Ang title po ng ating pag-aaralan, The Fundamental Problem of Mankind. Kung makikita po natin ang ating bansa o ang ating mundo, marami na pong progress. Sa technology, sa education, madami na pong nag-develop. Pero may mga tanong na hindi masagot-sagot. For our introduction, these are the questions na hindi masagot-sagot ng tao. Hindi masolusyonan ng tao. Why are people still broken? Why is there anxiety? Kahit successful naman siya, or tayo. Bakit may emptiness pa din? Bakit patuloy ang family problem? It keeps repeating generation after generation. These are the questions that we cannot answer. Kaya pag-gising pa lang natin sa umaga, kadalasan, sinasabi natin, eto na naman. No? So pag-aaralan po natin, ano ba yung pinagmulan, bakit itong mga tanong na to ay hindi natin masagot-sagot? O simpleng tanong na lang, masaya ba ako? These are the question na parang complicated. Minsan po, minsan okay, minsan hindi. Pero bakit hindi natin masagot ng diretsa, no? Ng direct, oo, masaya ako. So ngayon po, no, tignan natin yung 6 states of non-believer or 6 na kalagayan ng taong hiwalay sa Diyos. Iisa-isahin po natin. Sabi sa Biblia, ang problema ng tao ay external. Hindi external, but it is spiritual na naka-root. Tignan po natin ang puno. Dalawang puno. Magtanim tayo ng puno na nakatanim sa magandang lupa at puno na itatanim natin sa mabatong lupa. Sa tingin niyo po, ano yung magiging fruit nun? So, maaaring yung nakatanim sa magandang lupa ay magbunga ng madami. Lumago ng mas mabilis dahil nakatanim siya sa magandang lupa. Pero yung puno na nakatanim sa mabato, maaaring mabagal ang pagtubo niya. Or maaaring walang bunga dahil hindi nakatanim ng naaayos. So, sometimes ganito rin yung buhay natin. Bakit ang tagal kong lumago? Ano po bang paglago yung hinahanap natin? Tayo po ay spiritual being. Kaya ang nais na i-restore ng Lord sa atin ay yung paglago natin spiritually. So pag-aralan po natin, baka nandito pa tayo sa state na to. Una pong punto, children of the devil. John 8:44. You belong to your father, the devil. Ito yung kalagayan ng taong hiwalay sa Diyos. Apart from God, humanity or human lives under spiritual deception. Nung nilikha ng Diyos ang tao, nandun yung imahe ng Diyos. Kasama ng tao yung Diyos. Pero dahil sa pagsuway ng tao, wala silang choice kundi maging anak ng Diablo. At ito yung buhay natin dati nung hindi pa natin nakikilala yung Diyos. No? Kaya yung tao, hindi man natin nakikita na gumagawa siya ng masama. Dahil ito yung nais ng ating Ama, the Prince of the world. Our nature is separated from God. At yung paggawa ng kasalanan, it feels like natural na lang. And
hindi ko sinasadya, hindi ko alam na nagawa ko pala yun. There are times na nakakagawa tayo ng hindi maganda na hindi tayo aware. Because spiritually, we are separated from God. And because we are children of God, naturally, yun na yung sinusunod natin, yung mga hindi magagandang bagay. Nag-iisip ng masama, gumagawa ng masama, nagsasalita ng masama. And we cannot fix ourselves spiritually. Kaya po ibig sabihin ng spiritual death, yung relationship natin sa Panginoon ay nasira. Imagine niyo po yung cellphone nyo. Kapag disconnect siya sa internet, it looks perfect. Cellphone pa rin siya. Pero hindi siya mag-work. Hindi ka makakakonect, hindi ka makakakontak ng tao. Same thing po, no, sa Panginoon. Pag tinignan mo yung itsura mo, it looks normal. Kumakain ka pa naman, nakakatulog, nakakapagtrabaho, yung routine mo, yun pa din, it looks normal. Pero kung wala tayong connection sa Diyos, andun tayo sa pagkamatay ng ating spirito. Kaya po maraming tao, they are trying to fix their life, yung behavior, kung paano sila kumilos, magsalita. Pero if you don't know that we are separated from God, kahit anong gawin natin para gumaling, tumalino tayo, maging mabuting tao tayo, we cannot fix it. Ano po yung nais ni Satanas? Pumatay, magnakaw, magsinungaling. Ayan yung ginagawa natin. Naturally, ginagawa natin kahit ayaw natin. Because we are children of the devil. Pangalawang punto po, idol worship. Ano po itong idol worship na sinasabi sa Biblia? Nung nalos ng tao ang Panginoon, pumasok yung takot. Kaya ano pong sabi ni Adan? Sa Genesis 3, chapter 10, I was afraid. Simula nung kinain nila yung bunga na naglalaman ng mabuti at masama, nalaman nila yung tama at mali. And they was very scared. Una, tinigan nila yung katawan nila. So tayo sometimes, or madalas, natatakot tayo. Ano bang future natin? Ano mangyayari bukas? Mamamatay na ba ako? Because of fear, because of emptiness, because of being alone, yung tao naghanap siya ng mga substitute. Yung pwede niyang gawin para makabalik sa Diyos. And people fall into idol worship na hindi natin alam. So, tingnan natin yung mga modern idols. Ito yung, sa isahin po natin, money. So, tingnan natin, baka nakatuon na tayo sa pera. Pagkagising, pera. It must be our idol. Yung karera mo sa buhay. You are trying na makuha yung career na yun. No? What else? Baka you are nafo-fall ka na sa relationship, nakabukas na lang tayo sa kapwa natin, sa asawa, sa family member, kung paano tayo tatrato ng tao. Baka nandun tayo, baka ito yung idol natin, ayaw kong gumawa ng masama, kasi dapat tignan nila ako ng maayos. O kaya yung sarili mo, idol mo yung sarili mo. Yung reputation, yung good works, maraming bagay. No, pag sinabing idol, anything we depend more than God. Yun po yung idol. Hindi lang yung mga bagay na hinahawakan ko, gagaling ako pag hinawakan ko to. Pag sinaktan ko yung sarili ko, mawawala yung kasalanan na gawa ko. Hindi po yun. So kung nandun po tayo sa kalagayan na yon, we are under kay Satanas. We are under idol or doing idol worship.
Kaya makalaya tayo dito. Bakit tayo nagsisimba? Ano yung motibo natin? Ba't tayo nagsisimba? Para po pagpalain ako ng Diyos. Para po mabago ako. Unang-una po, kaya tayo nagsisimba para magkaroon tayo ng connection sa Diyos. That's our main motive or purpose. Bakit tayo nagsisimba? Kasi po sobrang hirap po eh. Kailangan magsimba ako para mabago naman yung buhay ko. That's idol worship. Kaya maraming nagsasabi, pag marami na akong pera, gigidhawa na ako. Magkakaroon na ako ng peaceful life. Pag marami akong pera, magagawa ko yung gusto ko. Kapag nahanap ko yung tamang relasyon, magiging masaya ko. I remember po, no? Kapag bago pa lang kayo magkasawa, ang saya-saya. Pero the more na nagtatagal, ba't ganun pahirap ng pahirap? Hanggang sa nandun na sa away, hiwalayan, na nai-realize, Lord, nakatuon pala ako sa asawa ko. Nakatuon pala ako sa kanya. So, na-fall ako into idol worship. Then, nirenew ko yung mind ko, yung prayer ko, sige Lord, kung hindi ito yung para sa akin, alisin mo. Then, pagalingin mo ko. Binago ko yung prayer ko. And the Lord fixed our life. Binago ng Lord yung buhay namin, yung pagkasama namin mag-asawa. Hindi man ganun ka-perfect, but at least, makikita mo na binabago ng Diyos. Kaya kung nandun tayo sa time, na hirap, baka lahat na nag-idol worship tayo. Kapag hirap na hirap ka, sino yung una mong tinatakbuhan? It is a very important question. Kapag malungkot ka, sino yung una mong hinahanap? Kung yung Diyos yun, napagtalumpayan mo na yung idol worship. Pero kung sarili mo o ibang bagay, hindi ang Diyos, kailangan po natin mapagtagumpay itong mga bagay na ito. Pangatlong punto po, we fall into mental suffering. Because of idols, dahil sa mga bagay na mas inuuna natin, hindi pa rin nasasatisfy yung buhay natin. May kulang pa din. Kaya yung tao, they keep on trying, pero na-experience pa rin nila yung mas lalong pahirap na buhay. These are the common struggles na meron tayo. Anxiety. Dahil kang balisa. Pag-isip mo pa lang, you fall into depression. Insomnia, you cannot sleep, thinking na paano ba ako makakaalis sa sitwasyon na to. Then yung stress na hindi na mawawala. Then you feel alone. Feeling mo mag-isa ka lang, feeling mo wala kang kasama. These are the mental suffering that they experience. Na kailangan natin magkaroon ng deliverance. Kailangan natin makalaya dito. Kasi kapag ito po yung kalagayan natin, we are still controlled by Satan. Pero ano pong sabi ng Diyos sa Matthew 11:28? Come to me, and I will give you rest. And sometimes, yung rest na hinahanap natin sa ibang bagay. Kaya panandalian lang. Pag natapos yun, balik, pagod ulit. Hindi po sinabi ng Diyos sa'yo, go, try harder, keep moving. Hindi sinabi ng Lord na gano'n. Kaya mo yan. Hindi sinabi ng Lord. Ano pong sabi niya? Halika dito. Bibigyan kita ng kapahingahan. Yun yung sinabi ng Diyos sa atin. Bakit po yung mga celebrities, yung mga mayayamang tao, they have money, they have fame.
Pero malalaman mo na lang, nagpakamatay. And then malalaman mo na lang, they confess or admit na ang lungkot ko. Ayun yung mga tanong na hindi masagot-sagot ng tao. Bakit kahit meron na ako, malungkot pa rin ako? Kaya po yung success, hindi niya mapapagaling yung soul natin, yung inner natin. Pero yung success yung sinusundan natin. Siguro pag may pera ako, susunod sa akin yung tao. Pag may pera ako, mababago yung tingin nila sa akin. Yes, mababago po. Mas marami kang kaibigan pag may pera ka. Pag matalino ka, mas maraming susunod sa'yo. Pero those things cannot heal our soul. Kaya po, kung yung puso mo ngayon, pagod, yung pakiramdam mo, hindi okay, Jesus is inviting you to rest. Paano po tayo magre-rest? Paano tayo magpapahinga? Sa pamamagitan ng panalangin. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Kaya po kung ikaw wala kang matakbuhan, kung kailangan mo ng tulong, manalangin ka. Kung hindi mo talaga kaya, gusto mong ilabas. That's why we have church, we have leaders, we have pastors to lean on. O para ipag-pray ka. Na huwag po tayong mahihiya na i-share yung problem natin. Pero po i-share natin doon sa tamang tao. Na kaya kang ipanalangin, hindi i-judge. Pero it doesn't mean na yun yung problema mo, ikaw lang yung pinakahirap. Hindi po, mas may mahirap pa sa buhay mo, sa buhay natin. At doon natin makikita na kapag sumunod tayo sa Diyos, yung problema na yun ay proseso lang pala para lumago tayo. Pang-apat po, even our physical body suffer. Because of many things na nangyayari sa buhay natin. Nagsasuffer. Kaya ano po sabi ng mga doktor, they confirm na kapag tayo ay stressed, it affects our immune system. Yung stress na po siya sa mental suffering. If you are stressed, hihina ang inyong immune system. Pag humina ang ating immune system, iba't ibang sakit na yung lalabas. Kapag tayo may anxiety, ano po yung maapektuhan? Yung pagtulog natin. Kapag di tayo nakatulog, magkakasakit tayo. If we have emotional pain, ano pinaapektuhan sa kanya? Yung buo nating katawan. Kaya napaka-importante po na makaalis tayo doon. Kaya po pag may sakit tayo, ito po yung signal na humihina yung pananampalataya natin sa Diyos. Kasi di ka makatulog, di ka makakain. Kaya po ingatan natin yung ating physical body. Kung yung katawan, kailangan kumain, kailangan itulog, ganun din po ang ating spiritual life. Kailangan natin pakainin. Kaya we go to church. We do prayer meeting, Bible study. Minsan may pagkain, ang hirap mo yain, no po, matigas. Hindi mo malunok, hindi mo ma-digest. Sometimes ganun din, kahit nagsisimba tayo, parang hindi ko maintindihan. Pero kailangan mo siyang muyain hanggang sa maging pino na, hanggang sa mailulun mo. Wala kang choice, kasi yung may pagkain nasa harapan mo. Magugutom ka kung hindi mo siya kakainin. Same thing din po sa salita ng Diyos, pero kadalasan ang hirap. Pero wala tayong choice kung gusto nating lumago, kailangan nating namnamin yung salita ng Diyos. Ano pong sabi sa Biblia? Pinapakita doon, yung pagkawasak natin, spiritually, it affects the whole person, yung pagkatao natin. Kaya sabihin mo, bakit ganito ako? Sira yung buhay ko.
Pero ano pong nangyari sa Acts chapter 8? Nung dumating yung mabuting balita sa city of Samaria, ano ba nangyari sa mga tao? People are healed. Evil spirit left. Ano po yung naranasan nila? Great joy filled the city. So nawa tayo rin maranasan natin yun. Ano po yung mga evil spirit? Ano yung gumabagabag sa atin? Those are the work of evil spirit. Kaya kailangan mawala yan. Kaya po dito tinuturuan tayo, no, yung spiritual restoration, nagdadala siya ng complete healing. Kaya kung ano man po yung nararamdaman nyo, physical man yan, mental man yan, we need to go back to spirituality. Kasi yun po yung punot dulo. Kapag may krimen, ang mga pulis hindi nagsasabihan, siya pumatay. May prosesong gagawin. Hanggang sa malaman nila, ano ba yung cause? Ba't nangyari itong krimen na to? The same thing sa ating buhay. Kailangan nating alamin ano ba yung cause. Bakit yung tanong na bakit hindi ako masaya, hindi natin masagot-sagot. Na po? Tayo po ay nilikha ng Diyos na magkakaugnay ang bawat bahagi natin. Hindi pwedeng mind and body lang. Nandyan po yung soul. Panglima po, death and judgment. Ang sabi sa Hebrew chapter 9 verse 27, people are destined to die once, and after that, to face judgment. So tayo po, mamamatay lang tayo. Isang beses. Kahit gaano pa ka-advance, no, ang ating society, ang ating mundo, kahit magkaroon tayo ng sakit, tapos may magagandang gamot, hindi natin maiiwasan ang pagkamatay at ang judgment. Haharapin natin yan. Ano pong sabi sa Bible? Eternity is real. Yung eternity po, totoo siya. Kaya kung mababasa natin sa Luke 16, the rich man had everything in life. Pero, he faced eternal loss. Yung pong funerals remind us na totoo yung kamatayan at hindi natin maiiwasan yan. Pero one day, every one of us will stand in front of God. Kaya po ang tanong, saan ba ako pag namatay ako? We cannot answer it. Hindi po sure. Ito po tinuturo natin na maging sure tayo. Na kapag namatay ako, uuwi ako sa aking Ama. Sino po yung Ama natin? Yung Diyos na kasama mo ngayon. Wala pong cleansing place. Nung tinanggap mo yung Diyos, gamit ang iyong bibig, ang tila, ang salita na binanggit mo, ikaw na po ay anak ng Diyos. Kaya po, ang importanteng tanong, hindi yung, gaano ba ako ka-successful? Pero ang tanong na dapat natin sinasabi, am I right with God? Kasama mo ba ang Diyos? Minsan kapag ang saya ng buhay, okay naman pala ito. Kahit di ako magsimba, kahit di ako manalangin, okay naman. Ang
pansamantala lang po. No? Ang mangyayari dito sa atin, sa mundo ay pansamantala lang. Pang-anim po, spiritual inheritance. Sin and brokenness often travel through generation. Kaya meron tayong kasabihan, kasi kaya may sakit yan, namana na yan sa mga magulang mo. Let's see the patterns po muna, no? These are the patterns na napapasa sa first, second, third, until fourth generation. Addiction and catalyst. Cycles of anger. Ito yung mga visible po, no? Pero marami pang iba bukod dyan. Generational fear, repeated broken relationship. Those are the pattern na hindi tayo nakakawala. Maging ang pagbubuntis o panganganak, that's also pattern. Hanggang ngayon, nahihirapan pa tayo mga babae. That's curse. So, papo yan. Kaya kailangan natin ng kalayaan sa mga ganyan. Kaya nga po tayong mga magulang, ang prinsipyo, ayoko nang maranasan ng anak ko yung naranasan ko. Kaya ano pong gagawin natin? Magtrabaho na magtrabaho? Unang-una po, lead them to Christ. Kaya kung anak mo nasa church, makakat na yung curse sa kanila. Kaya importante po tayong mga magulang. We need to bring our children to Christ. Hindi lang sa church, sa building, hindi po lang. Sa Panginoon. Kasi kung hindi po, all the curses will pass. Mapapasa. Yung kahirapan. Kahit bigyan mo na ng pera na kahit ano, pag-aralin mo sa magandang school. Success cannot heal our soul. Sabi nga po, no? Kaya ang importante na tayo magtuon sa Diyos, maging yung ating miyembro ng pamilya. Kaya po, without God intervention, yung tao, wala, nauulit lang. Nauulit yung problema. And we need deliverance because that's the work of Satan. Okay ka ngayon, mamaya. Hindi, okay ka ulit, mamaya. That's the cycle. Pero may good news po na binigay yung Panginoon. Kung ano yung pinasa mo, yun yung makukuha nila. Kung pinasa mo yung mabuting balita, yun yung mararanasan nila. Ano po yung kailangan ng tao? Hindi yung education, hindi yung money, hindi yung mga gandang opportunity, pero hindi ko po sinabi na, ay hindi yan, hindi na lang kami, hindi po. What I mean is, ano yung dapat nating unahin? Kaya lagi sinasabi ng Panginoon, come to me, and I will give you rest. Kaya po napakita natin yung 6 na kalagayan ng taong hiwalay sa Diyos. Andun pa ba tayo? For our conclusion po, Jesus is the only way. Siya lang po yung daan. Paano ba? Yung mga tanong natin, umaga ba lang, anong gagawin ko? Ang sagot po sa ating mga tanong, Jesus is the only way. Ano pong ginagawa ni Jesus? He restores our relationship with God. Yun yung una. Kasi ang ginagawa natin, nire-restore mo natin. Sige, kailangan maayos mo na yung pamilya ko. Hindi po maayos yung pamilya natin. Hanggat hindi natin inuuna yung Diyos. John 14:6, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi po pinakita ng Diyos yung daan. Iba po yung
tinuro o pinakita sa sinabi niya na ako ang daan. Our fundamental problem is separation from God. Yun po yung pinaka-root ng problema natin, na tayo ay hiwalay sa Diyos. And Jesus is the bridge back to the Father. Wala pong ibang daan. Walang shortcut. Ano po pong ginagawa ni Jesus? He defeats Satan's authority. 1 John 3:8, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Ano po yung gawa ng devil? Magkaroon ka ng depression, anxiety, hardship, family problem, relationship problem. Kaya po dumating si Jesus to destroy all those things, those patterns, lahat ng strongholds na meron ka. Now at the cross, Jesus broke the power of sin and Satan. What began in John 8:44, ni-reverse through Christ. Hindi ka na anak ng diablo. Tayo na po ay, sabay-sabay nga, anak ng Diyos. Dapat confident po tayo. Anak ako ng Diyos. Sabihin nyo nga po ng malakas, anak ako ng Diyos. Amen. Pangatlo po, anong ginagawa ng Panginoon? He removes sin and judgment. Romans 6:23, for the wages of sin is death, pero yung gift ng Panginoon is eternal in life. Eternal life in Christ. Hebrew chapter 9:28, Christ was sacrificed once to take away sin of men. Lahat po sinolusyonan ng Lord. Lahat ng kasalanan natin. Nung may judgment, anong ginawa ni Jesus? He forgives. Nung may kamatayan, anong ginawa niya? He gives life. John 10:10, I have come that they may have life and have it to the full. Dumating po si Jesus para sa iyo, para magkaroon tayo ng life, eternal life. Tignan po natin microphone natin, no? Ito yung buhay natin. Mula nung pinanganak ka, tapos hanggang ngayon. Ito. Pero tignan niyo po kung gaano kahaba yung wire. This is the eternal life na niready ng Lord sa atin. Kaso nililimit lang natin yung buhay natin dito. Ay, hindi na ako mababago, hanggang dito na lang ako. Pinapangunahan natin yung nais ng Diyos. Pero anong sabi niya? Ang nag-iintay sa iyo ay eternal life. Ako sa iyo po yun kung maniniwala ka. Kung sakaling hindi totoo ang salita ng Diyos, wala namang nangyari. Pero kung hindi ka naniwala at totoo ang Diyos, nawala sa atin ang eternal life. Ano nagkaroon sa atin? Eternal suffering, eternal judgment, eternal death. Ito yung kapalit ng eternal life. Kaya it's our choice kung maniniwala tayo o hindi. Ano pong binigay ng Panginoon? Rest. Hindi siya temporary relief na okay ka ngayon, mamaya hindi. Eternal, complete rest na binigay ng Panginoon sa atin through life. Ano pa po yung binigay ng Diyos? He breaks generational bondage. Kaya kung inaakala mo, yung anak mo na dinala mo sa church, magsasuffer, hindi na po. Kapag nadala mo yung anak mo sa church, naniwala sa Panginoon, naglingkod sa Panginoon, mararanasan niya po yung true success spiritually. Kaya importante. Importante na sabay-sabay tayong lumago sa Diyos. Ano bang sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17? If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Wala na yung dati. Bago ka na. Sabihin mo sa katabi mo, bago ka na. Yes po. Pero anong ginagawa ni Satan?
Binabalik niya yung dating ikaw. Masama ka. Nanginginom ka, babaero ka. Yan yung ginagawa ni Satan. Kaya mo, God given us power, authority to resist. Hindi na ako yan. Kasi kapag tinagkan mo ulit na ikaw yun, babalik na naman po tayo ng dating pattern. Ulit na naman. No? Balik ulit tayo sa pagiging anak ng Diablo, sa gawain ng nais ng Diablo. Kaya po, in Christ, yung cycle na yon mawawasak. New spiritual inheritance begin. Acts chapter 4 verse 12. Salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Para po tayo magkaroon ng kaligtasan, isa lang may binigay ng pangalan. Pangalan ni Jesus. Kaya po ngayon, kaya araw-araw, Jesus is always inviting us na magtiwala sa Kanya, na yung hope nasa Kanya lang. Kaya po anong gagawin natin? Surrender it to God. Kaya pag may problema ka at nagtanong ka, pastor, teacher, ano po kayang solusyon dito? Manalangin po muna tayo at makinig ng salita ng Diyos. Doon tayo makakatanggap ng sagot. Nga po, huwag natin gawing option. Yung church, yung Panginoon, na yung panalangin. Lagi natin alalahanin that He is the only way. Wala pong ibang way. Kaya po, pinagpapala ko kayo sa pangalan ni Jesus, nawa po, makalayas tayo dito sa 6 days of being non-believers o yung hindi paniniwala sa Diyos. Kaya isa-isahin po natin, at ipanalangin. Lord, marami pa akong bagay na dinedepende bukod sa iyo. O nakadepende bukod sa iyo. Wasakin mo po ito. Diba? Ngayong buong isang linggo, mapagtagumpayan natin kung ano man yung kumokontrol sa atin. Tayo din manalangin. Aming dakilang Lord, Panginoon, salamat. We acknowledge, Panginoon, that you are the only way to the Father. We cannot save ourselves. Pero dahil dumating ka, binigay mo ang iyong anak, Panginoon, para sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magtuon lang sa iyo. Salamat dahil we are now a new creation. Yung past namin, yung old life namin, salamat, Panginoon, inalis mo na. Lord, marami kaming katanungan na hindi namin masagot. Pero dahil sa salita mo, Panginoon, na ikaw ang tanging daan, ang tanging solusyon sa lahat ng aming problema. Kaya Lord, ano man po yung mga bagay na kumokontrol sa amin, I command it to go away in the name of Jesus Christ. Alisin niyo po kami sa sitwasyon, Panginoon, na maaaring humina ang aming pananampalataya. Gumamit ka ng tao, Panginoon, gumamit ka ng sitwasyon na mas lalo pa kami lalakas spiritually. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat presensya na narito. Dalangin ko, Panginoon, na ibuhos mo, Panginoon, ang pagpapala na nanggagaling sa iyo. Pagpapala ng pagbabagong spiritual, Panginoon. At ang lahat ng bagay, daragdag mo po sa amin. Kaya salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat dahil ikaw ang Diyos na buhay sa buhay namin. Sa iyo ang papuri, salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.